May mga lugar na hindi dapat ginagambala dahil minsan ang mga ito ay hindi na para sa atin. Ang sementeryo ay pahingahan ng mga namahinga, mga hangganang hindi na dapat tawirin ng mga buhay. Dahil sa oras na tumawid ka, maaaring hindi ka na makabalik. Ako si Luna Ilaya at ito ang ikatlong kwento sa Alas Tres series, Lakad-lakad sa Sementeryo. Sa isang madilim na silid, nakaupo ako sa harap ng aking computer. Tahimik akong nagtatype habang nakatitig sa screen. Akala namin katuwaan lang. Gabi yun. At dahil Halloween special ng vlog namin, naisipan ng grupo na maglakad-lakad sa sementeryo. 5 kami nun. 2 na lang kaming natira. November 2, 2021, 11:45 p.m. Hello mga kalakad! Kumusta kayo? For today's video, we have a Halloween special! Sigaw ni Mike habang naglalakad papasok sa sementeryo. Halloween special? Sagot ng isa sa amin. Sabay tawa. Tahimik lang ako sa likuran, pero kinukuhanan ko pa rin sila ng footage. Nandun si Jeremy, yung palatawa naming kaibigan. Si Sander, ang walang sawang mangasar. Si Zian, medyo tahimik, pero laging game. At si Mike, ang pinaka-leader namin. Ako nga pala si Mike. Sabi niya, hawak ang maliit na kamera na nakatutok sa sarili. And guys, introduce yourselves! Sunod-sunod silang nagsalita. Hello mga kalakad! My name is Jeremy. I'm Sander. You can call me Zian. At ako naman si Mikoy. Mahina lang ang boses ko, pero alam kong narinig naman sa mic. Sa mga hindi pa nakakakilala sa amin, Dagdag pa ni Mike. kami ay mga simpleng college students na trip lang mag-vlog. Kagaya ngayon, dahil katatapos lang ng undas, meron tayong special episode. Time check, it's 11:55. Naglakad kami, papalalim sa sementeryo. Madilim ang paligid. Ilaw lang mula sa mga cellphone namin at ilang natitirang kandila ang nagsilbing gabay sa daan. Oh, kunin niyo yung mga kanya-kanyang camera niyo mga tol. Sabi ni Mike, habang tuloy lang sa paglalakad. Uy pre, wait lang! Sabi ni Sander. Napatigil ako nang humiga siya sa isang puting nitso at pumikit. Kunwari bangkay. Picturean niyo ako, gawa tayo ng RIP post. Para clickbait. Napatawa ako kahit may parte sa akin na hindi komportable. Hindi ko alam kung dahil lang sa lamig ng hangin o sa biro ni Sander. Si Zian ang kumuha ng cellphone para kuhanan siya ng litrato. Oh, ox na to. Pang thumbnail din to. Sabi niya. Tingin nga. Sabay kuha ni Sander ng phone. Pwede. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Kanya-kanya kaming kuha ng video. Pero ako, mas nakatutok sa paligid. May mga bulaklak na nalanta, mga suman sa dahon, at mga sigarilyong halos ubos na sa ilang nitso. Uy pre, tingnan nyo to oh. Sabi ni Zian, sabay turo sa isang lapida. May handa pa si Lolo.
Agad lumapit si Jeremy at tinampot ang isang suman. May pagkain pa. Eh di let's go. Biro niya, kunwaring kakagatin ng dulo. Buwisit. Baka may sumama sa bituka mo niyan. Natatawang sabi ni Mike. Relax ka lang bro. Pampaswerte to. Dagdag pa ni Jeremy. Sabay turo sa boteng may alak. Yosi, alak, pagkain. Birthday ba to o burol? Gawin nating challenge. Tikman ang handa ng patay. Tawa niya. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may nanonood sa amin. May bumibigat sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag. Huwag ganyan. Sabi ni Zian. Kita sa mukha niya ang kaba. Baka mabura na naman yung file natin pag ginanyan nyo. Tahimik lang si Sander habang tuloy ang lakad namin. Mas lumalamig habang papalalim kami sa sementeryo. Napansin kong yung ibang lapida, wala nang mabasang pangalan. Parang binura ng panahon. Pre, narinig niyo yun? Tanong ni Mike. Lumingon ako. Anong narinig mo? Yung uni ng ibon? Tanong ni Jeremy. Hindi. Parang may humahabol sa hangin. Walang sumagot. Joke! Seryoso niyo naman? Sabi ni Mike. Sabay tawa. Humiling ako. Pero hindi ako natawa. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may mali. Nagpatuloy kami. Tahimik ng lahat. Yung dating masaya, biglang naging mabigat. Mas madilim. Mas malamig. Ang mga anino sa paligid, parang gumagalaw. Ang kulit mo talaga, Jeremy. Pero ni Mike. Ano ba? Suman lang yun. Sagot ni Jeremy. Habang inilalapit ang kamera sa muka. Baka gutom lang si Lolo. Ako na ang ambag. Napatingin ako sa nicho. Kanina wala yung kandila. Pero ngayon, nakasindi ulit. Hindi nyo ba napansin? Tanong ni Zian. Kanina wala yung kandila na yan. Baka may nag-refill ng spiritual energy. Pero ni Sander. Baka may nagbantay. Sagot ni Mike. Pero halata sa boses niya, hindi na siya sigurado. Biglang tumigil si Jeremy. Nakatayo siya sa harap ng makipot na daan sa pagitan ng dalawang nitso. Pre, Sabi niya. Halos pabulong. parang may tao. Ano sinasabi mo dyan? Tanong ni Mike habang lumilingon sa kanya. Pero si Jeremy, hindi na siya tumitingin sa amin. Para siyang may sinusundan sa dilim. Kinilabutan ako. Jeremy! Huwag kang lumayo! Sigaw ko. Pero parang wala na siyang naririnig. Dahan-dahan siyang naglakad palalim. Sinundan namin siya ni Mike. Mabilis ang hakbang namin. Pagdating namin sa dulo, wala na si Jeremy. Isang kandila lang ang naiwan sa sahig. Basa ang paligid. Parang may umapaw. Sa ibabaw ng nitso sa gilid, nakita ko ang suman. Kinagat at binalik. Tahimik. Nagkatinginan kami ni na Mike at Sander. Nanindig ang balahibo ko. Jeremy! Sigaw ni Mike. Walang sagot. Tanging katahimikan lang ng gabi ang bumalot sa amin. Napatingin ako sa cellphone ko. Pasado 12:00 na ng madaling araw.
Hindi na ako nagsalita. Tahimik na rin si Mike at Sander. Habang naglalakad kami, pabalik sa direksyong inakala naming palabas. Wala na si Jeremy. Hindi to biro. Sabi ni Mike. Hawak ang flashlight na nanginginig ang kamay. Wala na rin yung gate. Dagdag ni Zian. Sabay lakad ng mabilis. Dito tayo dumaan kanina, di ba? Pagdating namin sa lugar kung saan dapat naroon ang gate, isa pang hanay ng mga nitso ang tumambad sa amin. Mas siksik, mas luma. Walang kahit anong tanda ng daan palabas. Parang hindi na to yung parehas na sementeryo. Bulong ko. Paano hindi na? Sagot ni Sander. Tahimik si Zian. Napansin kong paikot-ikot siya sa parehong lugar. Hawak ang flashlight at sinusundan ng bawat kilid na parang may hinahanap. Pre, teka. Huwag kang lumayo. Tawag ni Mike. Pero lumayo si Zian. Para bang may nakita siya. Napalingon siya sa kanan. Tapos sa kaliwa. Tapos, parang may narinig. Tulong! Huwag mo akong iwan. Tumigil ako. Narinig ko rin yun. Mahina. Parang boses ng bata. Sino yan? Tinigong tanong ni Zian. Lumingon kami ni Mike. Pero, wala na siya. Naiwan lang ang flashlight niya. Nakatutok sa isang babaeng estatwa. At ang nakangiting bato. Parang may buhay. Napaurong kaming tatlo at mabilis na tumalikod at patakbong umalis palayo sa estatwa. Wala na halos ang sasalita sa amin. Tatlo na lang kami. Ang kaninang katuwaan ng na-vlog ay nauwi sa isang kahila-hilakbot na pangyayari. Gusto kong isipin na sana naligaw lang talaga sina Jeremy at Zian. Baka makita pa namin sila mamaya. O baka nagprank lang din ang dalawa. Pero alam namin, hindi na maganda ang mga nangyayari. Mas mabuting makalis na agad tayo dito para makapag-report tayo sa mga pulis. Sabi ni Mike. Takbo at lakad ang ginawa namin pabalik. Pero tila pa ulit-ulit ang dinadaanan namin. Parang kanina pa tayo paikot-ikot. Reklamo ni Sander. At napansin ko na ang rehistro ng takot sa kanya. Ganon din si Mike. Napatigil kaming pareho nang bigla siyang huminto. Bakit? Tanong ni Mike. Kilala ko to. Anya. Sabay turo sa nicho na ilang distansya lang mula sa amin. Pareho to nung lapidan na pinag-RIP post ko. Sinundan namin ang turo niya. At biglang nanigas ang katawan ko nang may mapansin ako sa ibabaw ng nicho. May mga kandilang nakatiri-kuli doon. Pero ang nakapanlungo sa amin ay ang larawang nakalagay sa ibabaw. Wala tong picture kanina, di ba? Tanong ni Mike. Lumapit si Sander at inabot ang larawan. Uy, gago. Ako to. Lumapit na rin ako at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Sa larawan, nakahiga si Sander. Kaya ng ginawa niya kanina. Pero ibang itsura. Nakapikit. Maputla. Parang bangkay. Psst! Napalingon kami ni Mike sa pinanggagalingan ng sitsit. Ngunit nang lumingon ulit kami kay Sander, wala na siya. Naramdaman ko ang biglang hawak ni Mike sa braso ko. Hinila niya ako at sabay kaming tumakbo palayo. Hindi ko na alam kung ano talagang nangyayari. Pero naririnig ko siyang paulit-ulit na nagdarasal.
Napadasal na rin ako. Hindi ko na rin napansin na tumutulo na pala ang luha ko. Lord Jesus, please, help us. Please, help us. Yun lang ang paulit-ulit na bulong ko. Habang ramdam kong may mga yapak na sumusunod sa amin mula sa dilim. Huwag kang lilingon, boy. Makakalabas tayo. Lord Jesus, please, help us. Please, protect us. Naririnig ko si Mike na halos maiyak na rin sa pag-usal. Hanggang sa wakas nakita namin ang gate ng sementeryo. Hindi ko alam kung dahil lang sa adrenaline kaya bigla na lang itong lumitaw. Basta ang alam ko, nakalabas kami. Madaling araw na. Nanginginig pa rin ang katawan ko. At kahit hindi pa tuluyang lumilinaw sa isip namin ang lahat ng nangyayari, dumiretso kami sa istasyon ng pulis. Ako at si Mike. Hindi namin alam kung paano ikukwento ang nangyari. Kaya sinabi na lang namin ang alam naming totoo. Na nawala ang tatlo namin kasama sa loob ng sementeryo. Hindi kami pinaniwalaan agad. Baka naman nagtago lang, sabi ng isang pulis na kaharap namin. Pero tumigil rin siya sa pagsasalita nang mapansin siguro niyang halos wala na kami sa wisyo. Siguro nakita niya sa mga mata namin hindi ito basta biro. May mga kontak ba kayo ng pamilya nila? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Tahimik na inabot ni Mike ang cellphone niya. Isa-isang binuksan ang contact list at ibinigay ang numero ng mga pamilya ng mga kaibigan namin. Bandang 6:00 na ng umaga nang dumating ang mga pamilya. Wala pa kaming tulog. Pero bumalik kaming muli sa sementeryo. Kahit nanginginig pa rin ako sa takot at pagod, pinilit kong sumama. Pagdating namin doon, si Nanay Lourdes ang unang bumaba. Ang ina ni Zian. Hawak niya ang isang lumang litrato ng anak niya. Para bang panangga laban sa kung anong di may paliwanag na takot. Kasunod niya si Kuya Carlo, ang nakatatandang kapatid ni Jeremy. Pitpit niya ang maliit na backpack ni Jeremy. Baka sakaling may makuha silang gamit na pwedeng maiuwi. Naroon din ang tatay ni Sander. Tahimik lang. Hindi nagsalita mula umpisa hanggang dulo. Pero nakita ko sa mga mata niya ang galit, ang lungkot, ang lalim ng pagkawasak. Hindi man lang siya tumingin sa amin. 2 pulis din ang sumama sa amin. Pero sa loob-loob ko, alam ko wala silang inaasahan kundi mga gamit na naiwan. Sa loob ng sementeryo, kami ni Mike ang nanguna. Alam namin kung saan sila nawala. Isa-isa namin itinuro sa mga pulis ang mga gamit. Sa tabi ng lumang estatwa, ang flashlight ni Zian, naka-on pa rin. Pero mahina na ang ilaw. Sa paanan ng punong nasa likod ng nicho, ang kamera ni Jeremy. Bahagyang nakasabit sa damo. Sa pinakadulo ng makipot na daan, ang tripod ni Sander. May putik, may bitak, pero buo pa rin. Agad lumapit ang mga magulang. Si Nanay Lourdes, pilit inaabot ang flashlight ng anak niya. Pero agad siyang hinarang ng isang pulis. Pasensya na po. Kailangan namin kunin muna to bilang bahagi ng investigasyon. Standard protocol lang po. Kahit pa ganyan? Sagot ng ina. Halos pabulong, pero ramdam ang sakit. Gamit na lang ng anak ko. Hindi pa rin pwedeng ibigay. Wala kaming masabi. Ako mismo, gusto ko sana ngabutin ang flashlight at iabot sa kanya. Pero alam ko, hindi pwede. Wala pang bangkay. Wala pang formal na kaso. Pero may protocol. Ganun talaga. Ganun kalamig ang proseso kapag wala kang sagot. Lahat ng gamit, dinala muna sa presinto. Inilista. Inilagak sa ebidensyang
Hindi rin alam kung kailan mabibigyang linaw. Kami na rin ni Mike ang naglakad papunta sa istasyon kinabukasan para formal na isumite ang mga gamit. Sapat lang para masabing hindi kami nagtatago ng anuman. Pero hindi sapat para mapanatag ang loob namin. Nang ibalik sa mga pamilya ang mga gamit, ilang araw matapos ang investigasyon, hindi nila ito binalot o itinago. Ibinabalang sa mesa. Walang kwento. Walang resulta. Walang sagot. Hindi rin namin alam kung paano i-comfort ang pamilya ng mga kaibigan namin. Dahil alam namin na masakit sa kanila ang nangyari. At kahit sabihin pa na wala kaming kasalanan, hindi din maiiwasan na maging malamig ang pakikitungo nila sa amin. At tinanggap namin yun ni Mike. Ilang linggo na ang lumipas. Bihira na kaming mag-usap ni Mike. Hindi dahil nag-away kami, pero dahil parang bawat pag-uusap, paulit-ulit lang namin binubuksan ang pintuan pabalik sa sementeryo. Minsan, nakita kami sa labas ng simbahan. Tahimik lang. Pareho kaming nakaitim, kahit wala namang burol. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa kanya at alam ko, hindi rin siya okay. Pero pareho kaming buhay at pareho naming dala ang tanong na hindi nasasagot. 2 linggo na mula ng gabing yun. Pero para akong magbabalik loob sa isang bangungot. Lahat ng nangyari, mga ngiti, mga biro, lahat ng mga tawa. Naisip ko, paano kami nakapag-video ng ganun kung hindi kami natatakot? Kung hindi namin tinawanan yung mga lugar at bagay na hindi dapat ginagalaw. Napagdesisyon na namin ni Mike na umuwi sa bahay ko para panoorin ang huling footages kasama ng mga kaibigan namin. Hindi namin ito nagawang panoorin dahil sa magkahalong guilt at takot. Nasa harap kami ng laptop. Si Mike, hawak ang mouse at pinapanood ang mga na-recover na footage. Hindi ko alam kung anong hinahanap niya. Hindi ko rin alam kung ako ba ang naghahanap ng sagot o simpleng takot lang. Pinanood namin isa-isa ang mga video. Lahat ng mga nilalang na na-capture sa camera. Lahat ng mga hindi namin nakita nun. Footage 1. Camera ni Zian. May naririnig na mga yabag sa likod. Pagkatapos, ang mga huling tanong. Parang may tao. Hindi namin narinig ang sagot. Pero ang camera, biglang nag-blackout. Sumunod na frame, nawala na si Zian. Ang tinig ni Mike sa background. Siyan! Hindi kami tumingin sa isa't isa. Pero ako, ramdam ko na may malalim na sakit sa loob ko. Hindi ko matanggap na ito na lang ang alaala ko kay Zian. Yung huling tawanan niya na para bang siya pang may kasalanan. Footage 2. Camera ni Jeremy. Kasama ang RIP pose. Si Sandra ay nakahiga sa puting nicho. Ngumingiti. Pero may naririnig na boses. Hindi namin narinig noong gabing yun. Jeremy, halika na. Tinutok ng camera sa gilid. Walang tao. Ilang silungo ng static. Ngunit bigla din itong nag-blackout. Footage 3. Camera ni Sander. Nakita namin sa camera ang nicho. Kasama na ang picture na tinuturo ni Sander. Pero wala kaming marinig na boses.
Ilang saglit pa. Psst! Nanindig ang balahibo ko. Dahil alam ko nung oras na yon ay sabay kaming lumingon ni Mike sa pinanggagalingan ng sitsit. Nang muli kaming lumingon kay Sander, ay wala na ito. Nagkatinginan uli kami ni Mike, pero wala ni isa man ang nagsalita sa amin. Isinara ko ang laptop at alam ko, mula sa araw na yon, ay hindi na kami babalik pa sa normal. Nakasave pa rin sa laptop ko ang mga footage. Di ko na muling pinanood, pero di ko rin kayang burahin. Minsan, tinitignan ko lang ang mga file name. Zian last clip. .mp4. Jeremy vlog raw. .mov. RIP Sander final. .mov. Walang kahit anong play button ang kaya magbalik sa kanila. Bumalik kami sa normal, pero hindi talaga. Nagpatuloy ang klase, ang mga requirement, ang buhay. Pero tuwing alas 12 ng gabi, hindi ko maiwasang sumilip sa bintana. Tuwing maglalakad ako mag-isa, hindi ko maiwasang mapatingin sa likod. At tuwing may maririnig akong tawanan, minsan, iniisip ko kung sila yon. Hanggang ngayon, dala pa rin namin ni Mike ang tanong, bakit kami ang pinabayaan? Bakit kami ang pinauwi? Pero, baka hindi namin dapat hanapin ang sagot. Baka sapat na yung natutunan namin sa gabing yun. Na may mga bagay sa mundong to na hindi dapat ginagalaw. Na hindi lahat ng tahimik, walang laman. Na minsan, ang libingan, hindi basta libingan. Kung nababasa mo to, o kung napanood mo man ang vlog bago namin pinura, huwag mong ulitin ang ginawa namin. Hindi lahat ng sementeryo nagpapatawa at hindi lahat ng nawawala hinahanap. Minsan, o madalas, ang simpleng biro at katuwaan ay nauuwi sa isang malagim na trahedya. At ang mga pangyayaring ito, naghihiwa ng aral o lamat na dadalhin natin habang buhay. Paalala ang kwentong ito na may mga lugar na tahimik hindi dahil walang laman, kundi dahil hindi dapat kinagambala. Hanggang sa muli, ako si Luna Ilaya at magkikita tayong muli sa susunod na kwento.